kaya ang magiging Judas, di ba? Yun ang tao, ay, ang kasi pagka, Naku, ito na, meron malagbag na tayong ho ito, malagbag kasunduan na to. at ikaw ay humiwalay dun sa napagkasunduan nyo, ang tawag nila doon, Judas, di ba? Judas. At ito daw ay gagawin, hindi sa loob ng Senado, dahil ang Nakayari. Senado ay bantay sarado. Oh, ginawang Bantay sarado. garrison eh. May Basta tayo barbed wire, maghihiring may mga bukas. pulis, hindi ka basta-basta nakakapasok. Yan sinasabi ko eh. Ano, kumpirmado ba yun na may gagawing Senate hearing bukas? Ay, may tinanong ako kanina, sabi niya, yes, confirm. Sabi Ganun niya, ba? Sir, ayos. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Base sa ating mga nababasa sa social media, nakakulangan daw ho ang Malacanang doon sa ginawang pagsasalita nitong si Senator Joel Villanueva. Pambihira naman ho. Hindi pa kasi diniretso nitong si Sen Joel. Ang dami pa niyang pasakali. Para bang hindi niya alam na magkakaroon ng special session sa June 17. Kaso ang problema, June 16 ang hearing ng Blue Ribbon. So maririnig pa rin ho natin yung Fearless 14. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, papasadahan din ho natin itong video nitong si Teka lang ho Sir Mike Operaria. Sir Mike Operaria, mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo kung nasang dako man ho kayo sa daigdig na ngayon. Naroon ngayong mga panahon na to. Pag-usapan ho muna natin itong post na to ni nitong si Lorraine Badoy. The cowardly betrayal of Joel Villanueva. Naku na ba? Nahuli ka kasi naunahan ka ni Chis eh. Di ba? Uy, si Chis tapos na siya. Ika nga, nakadaan na siya sa apoy. Pero babalikan natin yung si Chis. Kung akala ni Chis Escudero, tapos na tayo sa kanya, tapos nagkakamali siya. Dito muna tayo kay Senator Joel Villanueva. The cowardly betrayal of Joel Villanueva of the Filipino people will destroy the faith of the JIL. Jesus is Lord. Flock on Villanueva's good. Naku, yare. Ano ho yan Ika nga, isa sa malaking kongregasyon sa Pilipinas yan. Marami hong simbahan niyang Jesus is Lord, movement o congregation, no? Malaki ho yan, malaki. Ngayon, siyempre, karamihan, hindi ko naman linalahat ng mga GIL, no? Membro ng GIL. Marami dyan mga Dilawan Pinklawan, Talyanista Ensaymada. Siguro, malamang Dilawan Pinklawan. Pero yung Talyanista Ensaymada, hindi na ho siguro. Kasi kasi ngayong mga panahon na to, kung susuportahan mo pa si Marcos Jr., parang ang lakas na ng tama mo sa utak. Yun lang ang ating nakikita dito. Kaya yung pagsuporta ng kung sino man dito sa administrasyon na to, medyo nalalabuan ho tayo. Ngayon, kung dito sa pagtawid na to ni Senator Joel Villanueva at makikita ito, masalimuto ang pinagdadaan ngayon ni Sen Joel. Hindi ho siya makapag-all out dahil nga naman binabantayan ho siya ng sambayanan at alam ng sambayan ng Pilipino na tanging misyon ng kanilang grupo dyan sa Senado ay may pagpatuloy ang usapin ng mga maanumalyang flood control kasi yan ho ang pinakamalaking kakurakutan. Kahit patungin ho natin, fertilizer scandal, kung ano mang name it, ano mang skandalo ng kakurakutan na nangyari dito sa bansa na to, yan ho ang pinakamalaki. At siyang administrasyon sa loob ng 3 taon, wala na hong makakatalo dyan. Trilyon ho ang pinag-uusapan natin dyan. Ngayon, gusto ho nilang patagalin, pahupayin ang sitwasyon at nang makalimutan na sambayan. Pero hindi ho mangyayari yan mga kababayan. Kaya naman kung ako dito kay Senator Joel Villanueva, maghinay-hinay ka, Pastor. Dahil sa sambayan ng Pilipino, tayo bilang mga Kristiyano, doon tayo sa katotohanan. Ngayon, para dito kay Senator Joel Villanueva, hindi na yung ating pananampalataya ang ating pinag-uusapan dito. Yun na lang hong katotohanan kung ano talaga ang pakay ng mga bangag at siraulo dyan sa Malacanang. Diyan sa mga maanumalyang malalimang investigasyon. Diyan sa mga maanumalyang flood control project yan. Di ba? Binoto ko namin para ikaw magrepresenta sa amin sa Senado. Di ba? Kahit na nationwide nanalo ka, pero karamihan ng bumoto sa iyo puro Kristiyano. At naniwala sila sa iyo pagka meron kang pinaglalaban,
yung prinsipyo at paninindigan, yung iyong pananampalataya, kaakibat niyan. Di ba? Ngayon, kung dito sa usapin na to, ikaw ay titiklop at makikita yan ng kongregasyon o yung mga kapatid natin sa pananampalataya, sana naman nakakalungkot man hong isipin pero hindi ho magandang makita yan ng ating mga kababayan. Mananampalataya o hindi man, yung mga bumoto sa kanya o yung kanyang slogan test naman, bahala ho, dito na ho tayo magkakasubukan. Let's test naman. Di ba? Pambihirang yan. Eto na! Ito talagang si Ma'am Florin Badoy. Palakpakan muna natin. Isa sa mga solido yan, solido, di ba? Real talk naman yan. Naka-anuhungay yan. Maraming mananampalataya ang naghahanap ng katotohanan dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Ang naghihintay kung anong gagawin nitong si Senator Joel Villanueva. Hindi ho natin binabastos itong si Pastor Joel. Hindi ho natin dinadamay dito yung kung ano pa man ang kanyang personal na relasyon kung kanino man. 'Di ba? Ang atin lang dito, alam mo ang katotohanan, dito tayo ngayon magkakaalaman. Nagtaho tayo dito kay Sir Mike Operario. Ito, pakinggan natin to. The checks and balance provided for by the sabi ni Win Gatchalian at lahat ng kanyang mga taga-suporta dahil daw siya ay kinilala ng Itong si Sergeant, naka-segue lang siya dito. Mamaya ho, meron hong gimmick itong si Sir Nelson. Mahilig kasi siya blind item itong si Sir Nelson eh. Kaya minsan pinagkakabalan ko itong si Sir Nelson. Talagang mahilig sa chismis itong si Sir Nelson. Mahilig sa blind item eh. Di ba ginagamit yung blind item na yan doon sa mga kabit-kabit sa showbiz? Mahilig itong si Sir Nelson. Ito naman si Sergeant, di magaling manghula. Mamaya, papakita ko sa inyo, papaliwanag ko kung bakit hindi magaling manghula yung si Sir Nelson. Jen, ako manghuhula doon sa pinapahula ni Sir Nelson. Sigurado, 100%. Kukuha natin. Sabi ni Win Gatchalian at lahat ng kanyang mga taga-suporta dahil daw siya ay kinilala ng Kamara, ng opisina ng Presidente, ng Land Bank, at pinapalakpakan at hinihiyawan daw nung pag siya ay ini-introduce at Senate President pro tempore. Ibig sabihin daw nito siya ay tinanggap na ng lahat. Yeah. At siya na ngayon talaga ang totoong Senate President. Tama ba sila dito? Pag-usapan natin yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ngayon, full blast ang propaganda ng Malacanang upang itulak si Win Gatchalian na di umano ay totoong Senate President. Dahil nga daw yan, sabi ni Win Gatchalian, siya ay kinilala ng Office of the President, ng Kamara, at pati daw yung mga pirma doon sa bangko, siya na ang pumipirma at yung may control siya ng OSAA. Basically, sinasabi niya dito, I have operational control, therefore I am the Senate President. Well, paano nagagawa ni Win Gatchalian na meron siyang operational control? Well, ang basihan lang naman po niya dyan ay hindi po batas. Ang basihan po niya dyan ay yung kanilang pambubuli, yung paggigiit na siya ang tunang may kontrol ng Senado sa pamamagitan ng pag-agaw ng kapangyarihan. Hindi po dahil meron siyang legal na basihan, kundi ito ay kanyang tahasang inagaw. Papaano niyang naisakatuparan ng pang-aagaw na ito? Well, unang-una dahil nga doon sa sinabi niyang may suporta siya ng Malacanang. Pag may suporta ng Malacanang, may suporta ng pulis, may suporta ng NBI, at presumably, we are yet to know, ito ay may suporta ng mga sundalo. Ang kailangan lamang naman sa pag-enforce ng isang adhikain o ng posisyon ay ang mga armas na naka-back up sa iyo. Kaya nung panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos ay kanyang naipasara ang Senado, ang Kongreso, pwedeng ikulong kahit na sino. Lahat yan ay nagagawa nila only because they have full control of the police and the military. Kasi meron silang armas. At tayong mga sibilyan, wala niyan. At bawal nga yan. Kanya nga nagkaroon ng pagtaas noon ng sentimiento, pabor sa kilusan, armadong kilusan ng New People's Army ng Communist Party of the Philippines. At yan din po ang
inaabangan talaga noon ng mga komunista. Actually, they were actually supporting na si Ferdinand Marcos ay magdeklara ng martial law. Kasi sa kanilang sapantaha, kapag nagdeklara ng martial law si Ferdinand Marcos, senior noon, ang mga tao ay mag-aaklas at lalapit lalo sa mga armadong pakikibaka na pinangungunahan noon ng mga NPA. And that was their political theory. And up to now, ganun pa rin ang political theory ng mga NPA na lahat ng kaguluhan nito, yung pagpagigiit na ito ng Malacanang na gumamit ng armas para influence ang decision making ng mga tao at ng polisiya ang i-implementa. Sa tingin ng mga NPA, ito ay nakakatulong sa kanila because it is frustrating the people. And that is exactly what is happening. Nafo-frustrate po ang mga tao dito sa ginagawa ng Malacanang. At baka po, dumating yung panahon, baka nga, magkatotoo yung sa pantaha ng mga NPA na dumating tayo doon sa armadong pakikibaka. So makikita nyo yung pattern na ito ng panahon ng senior, Marcos Sr. at ng Marcos Jr. Parehong-pareho ang kanilang ginagawa. Ang nakakalungkot dito, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga supposedly mga progressives na dapat ay nag-aral naman ng kanilang kasaysayan ay parang hindi naiintindihan kung anong nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. That is why ang mga taong kagaya ko at yung mga iba pa na naniniwala sa turo at aral ng kasaysayan ay kailangan tumayo at manindigan sa panahon na ito. At kahit na po at the risk of serious repercussions on our part, ay ihahayag natin ang totoo kasi to be silent is not an option dahil nakita na natin ito naranasan na natin ito noon. Isa tayong hangal kung tayo ay tatahimik na muli at hahayaan natin na dumating ito muli doon sa sitwasyon na yan. Alam na natin ang ending nito. Magkakaroon ng consolidation of forces sa iisa na namang individual at dahil may pagpayag ng karamihan, tayong lahat ay voluntary magsusuko ng ating mga karapatan. At yan ang hindi natin dapat gawin sa kasalukuyan. Ang paggamit ng armas at mga puwersa na ito para isulong ang isang bagay na labag sa ating konstitusyon ay hindi po makatarungan. At yan ay sumasalungat sa bawat turo ng kasaysayan, sa mga bagay na atin ang naranasan. Hindi palakpak, hindi ang recognition ng Malacanang o ng Kamara ang nagsasabi kung tama kayo o mali. Yung batas, yung konstitusyon. At sa batas, sa konstitusyon, malinaw na malinaw, hindi si Sherwin Gatchalian ang Senate President. Alam niya yan. Alam yan ng Malacanang, ng House of Representatives. Alam din ito ng mga pink at ng mga dilaw na ngayon ay pumapalakpak pabor kay Sherwin Gatchalian. Pero sa inyong kahangalan, gusto niyong isama kaming lahat ng mga sambayan ng Pilipino. Sa kahangalan na ito, huwag lang maiyo po si Cayetano bago magkaroon ng impeachment. This is desperate time sa panahon po ng mga administrasyon ng PING, ng Dilaw, ng mga NPA na nagsama-sama laban sa isang individual kay Sara Duterte. At sa sitwasyon na ito na meron tayo sa kasalukuyan, ang aral ng kasaysayan ay malinaw. Pag hindi kayo tumindig ngayon, pag hindi nyo nilabanan ng ganitong sistema, tayo rin bandang huli ang magbabayad dito. Hindi palakpakan, hindi ang recognition ng Malacanang ang kailangan. Sa totoo lang, ito lang ang Senado na nakita ko since the EDSA Revolution or even prior to EDSA Revolution na tuwang-tuwa na pinangangalandakan na sila ay tuta ng Malacanang. Itong BBM 12 na ito, nakakahiya kayo bilang mga senador. You are not doing your job. At tuwang-tuwa pa kayo sa inyong papel na mga lapdog na lang kayo ng Malacanang. This creates the checks and balance provided for by the Constitution as futile, inutil ang sistema ng checks and balance kung ganyan kayo. Ang Senado has always been known as the opposition because apart from the President, siya lang ang nationally elected office na ini-elect ng buong bansa. That's why many of those who ran for President or later become part of the opposition always comes from the Senate.
At alam niyan ng Malacanang. And therefore, ang ginagawa nila ngayon ay ginigiba itong Senado bilang isang institusyon. At yung mga pumapalakpak sa kasalukuyan, kayo rin, bandang huli ang tatamaan yan. Eventually, the Senate will be erased, and it is because of your own evil wrongdoing. Yung pagkahilig ninyo sa pera at sa maleta, yan ang magpuproduce ng demise ng ating bansa. The Constitution is clear. Ang batas ay malinaw. Si Cayetano pa rin ang Senate President. Attorney, ang saligang batas nga malinaw. 16 ang kailangan na boto sa impeachment. 12 na lang daw. 14 na lang daw. 16 ang kailangan. 14 na lang daw. Malinaw ang saligang batas. So kung pang 13, etong si Joel Villanueva, diyan sa paksyon ng Malacanang diyan sa Senado, isa na lang ang kulang para ma-impeach si BP Sara. Ngayon kung meron pa lilipat sa ginigpit nilang dalawang Villar na to, tapos na ho ang boxing laban dito kay VP. Pero hindi pa tapos ang laban para sa sambayan ng Pilipino. Kay VP lang yon. Pero yung laban ho natin para mailagay sa tamang landas itong bansa na to, tuloy-tuloy ho tayo dyan mga kababayan. Dito tayo kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Nakakaaliw kong panoorin itong mga idolo natin na to dyan sa Net25. Oh, good. Sana. Eh, problema ay hindi po ganun talaga ang sitwasyon. Hindi ba? Ganun ba? Sa bagay ay alam naman na po natin talaga na patuloy na nadagdagan ng problema, ang mga pangyayaring hindi natin siguro Dati kontrolado. kontrolado eh. Oo. Hindi natin gawa yan eh. Totoo. Pero Lalo kung ang problema sa Senado. hindi lang Senado. Oo. Kahit saan pa. Ha? Saan mang bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Ganun talaga. Oo. Ano ha? Importante, umuusad tayo. At saka alam natin ang katotohanan. Yan. Kasi mahirap naman na ang naririnig natin, puro na nga hindi magandang balita. Mali pa ang ipinararating ng iba, di ba? Kaya mas maganda na yung tama. Ang tawag double whammy. Oo. Double whammy. Na sumama na loob natin, mali pa pala yung Mali pa rin nalaman ang balita mo, na-high blood ka. Na-high blood ka? Nung na-realize mo, mali ba yung balita? Hindi naman Ayun. pala ganon. Yun na nga. Oo. Ay, nako. Ay, ano ba yung mga maling balita na? Eto na. Dito na tayo sa totoo. Yan. Ito po ang tama. Yan ang Alam gusto niyo ko. ba? Naku po. Ba? Yan na, namumroblema na naman ako. Pag sinisimulan mo ng ganyan, parang ang dating sa akin. Simulan natin doon sa magandang balita. Maganda. Magandang balita. Good news. Good news. Yan. Kikita tayo dyan. Malamang tayo ay makinabang lahat. Ayun. Yan, ayos. Kala ko baka mautangan pa tayo dyan. Hindi, Yan, makikinabang. yan yung mga gusto kong balita dyan sa Yan siya, Net25. Yung mga good news nila Tayo dyan. lahat. Pang Ano ba malakasan, ito? pang malakasan. Na dapat ay makikinabang tayong lahat. Ito nang hinihintay ng marami. Ayan. Alam niyo po ba, nagkasundo na? Yo! Opo, Ayos. wala na pagtatalo. Alan Cayetano, Win Gatchalian, peace na. Muntik na. Ha? Muntik pa lang. Hindi pa yan, hindi pa. Erwin Tulfo at saka Joel Villanueva, peace na rin. Nako, hindi. Oo nga, no? Ano gusto mo? Senadora... Hindi pa yan. Hindi pa? Oo. Senadora Loren Ligarda at Senadora Risa Ontiveros. Yes, Jenny. ganyan. Mukhang ito mas nakakatuwang pangyayari. Yan. Nakakatuwa in the sense na parang kang nanonood ng pelikula. Action. Eh di ba meron na nga tayong Senetflix? Anong Senetflix? Counterpart ng Netflix. Ah! Sa Netflix na ngayon. Ako, tagal na kasi wala sa Pilipinas. Oo nga, hindi ko nasusubaybayan eh. Oo. Ang minomonitor na sambayan ng Pilipino ngayon, sa Netflix, hindi na ang Netflix. Hindi na. Ganun ba? Oo. Eto kasi ang nangyari pala. Pelikula talaga. Itong weekend pala, Jen, ay may nag-announce na mayroong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayan. Bukas. Oh. Yes, totoo. May nag-announce.
At ito daw ay gagawin hindi sa loob ng Senado dahil ang yari. Senado ay bantay sarado. Oh, ginawang Bantay sarado. garrison eh. O, saan tayo maghihiring May mga bukas? pulis, hindi ka basta-basta nakakapasok. O, yan sinasabi ko eh. Ano, kumpirmado ba yun na may gagawing Senate hearing bukas? Ay, may tinanong ako kanina, sabi niya, yes, confirm. Sabi Ganun niya ba? sa Confirm, ayos. na gagawin daw yung pagdinig bukas sa labas ng Senado. Naku po. Pero nauna, yung announcement kasi ni dating Congressman Mike Defensor. Oh, si Kong Mike. Sino pa ba isa nag-announce? Si Attorney Baligod ba? Parang may ganun? Oh, Tony Baligod. Marami yan. ang nag-repost. Bagamat, itong mga nagsabi ito, hindi talaga miyembro ng Senado. Yun lang ang problema nila. Oo. Kaya nga, kinounter-check natin kung totoo na meron talaga schedule bukas Eh, ang problema, Jen, naglabas naman ng statement Yun ang ano dyan. Yeah. Pero sa tingin ko meron ho yan. Meron yan. ang isa pang Senate Blue Ribbon Committee chairman. Yan. Di ba dalawa? Oo nga pala, no? Oo. Ayon dun sa isang dalawang ribbon to ha? Isang blue at isang light blue dyan. Isang dark blue at isang light blue. Liwanagin mo natin, ang unang announcement, di ba nilabas ka natin yung nakalagay pa na may blue ribbon na ang gagalawin doon ng pagdinig bukas alas 10 ng umaga, Ay sa Double Gem Events Garden. Place. Events Garden. Oo. Sa Mandaluyong ba Sa yan? may Shaw Boulevard, Mandaluyong. Oo. Yun. Eh dahil doon ay kinontra yan ng Light Blue Ribbon Committee. Light blue. Oo, light, Light blue. blue. Kasi sa nila. Lakas talaga mang orat nitong... Merong blue ribbon, merong light blue. Ito lang eh. Kanti-kanti lang. Hindi masyado. Na kiniklaim naman nila na ito naman ang official. Oo. Di ba ang chairman dun sa Light Blue Ribbon Committee ay si Senador Erwin Tulfo? Yes, Ay may tama. statement siya kanina dyan, nabasa ko eh. May inilabas ba siyang statement kontra? Yes! Kontra nung schedule bukas. Sinontra, sabi niya, hindi. At gumamit pa siya ng, ng official letterhead ng Senado. Talagang statement ng coming from Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Tapos nakalagay ang pangalan niya, Chairman. Blue Ribbon Committee. Na wala daw hearing bukas kahit saan man. Kung sila ang tatanungin. Eh yun ang kanyang statement dahil Blue Ribbon din daw siya. Ha? So kung meron, parang gusto niya sabihin ngayon na kung meron pagdinig bukas, hindi yun totoo, illegal yun. Illegal daw yan. Ba, mabigat. Illegal. Eh pero bago yan, Kasi ang dami nga nag-post sa social media. Si attorney, narinig ko, nakita ko sa post, attorney Vic Rodriguez, parang Si siya Atty. din. Vic, oo. At nag-aanyaya sila ng mga tao na suportahan. Kumbaga ay pumunta bukas doon sa lugar na yon para suportahan yung gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee. kaya nga. Kaya nga, Jen. Eh ngayon, alam mo ba kung ano ang nangyari? Ay, hindi pa. At ano muna statement ni Senador Erwin? Pwede ba natin mapakinggan? Wala dito eh. Wala ba Kasi dyan? ano siya, letter. Letter ng ng Senado, statement. Oo. Nakalagay doon, binanggit niya kasi si Mike Defensor eh, kasi sa kanya nagmula eh. Sabi niya, hindi naman senador yan, ba't yung paniniwala? Yun na nga, Kasi ang nag-post, hindi ko lang alam kung sinong original na nag-post nung statement na yun. Marami nag-share eh. Yes. Sa social media eh. Ayun pinapakita natin Yan Blue Ribbon Committee. Ayan Talagang kulay blue yung ribbon Kailan June yan? 16. Kailan? Martes, 2026. Oo. Venue, Oo. Double Gem. Gem po, hindi akin baka sabihin Double Gem, Double Gem, EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Yun. At kung makikita mo yung mga post na yan sa social media, meron nga panawagan na na pumunta daw po yung tao, suportahan, etc. Oo. Eh, ito ang announcement ng isang Blue Ribbon pa. Yeah. And ang sabi ni Senador Tulfo, the public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, or Blue Ribbon Committee, has been scheduled for June 16.
Ayan. The recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without authority and approval of the committee. Nako. Oo. Ayun. At misinformation daw po ito. Nako. Ayan. Kaya pala, no? Sayang hindi kasi sinama dito sa ating mga papel dito doon sa bandang huli, no? Toto. Nilinaw ni Senador Erwin Tulfo na walang magiging pagdinig. Ito pa rin binasa mo na rin, no? Blue Ribbon bukas sa isang opisyal na pahayag. Sinabi ni Tulfo ng anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa naturang pagdinig ay walang pahintulot at hindi aprobado ng komite. At binigyang dito ni Tulfo ng anumang formal na pagdinig. No? Anumang formal na pagdinig sa Senado ay dapat sumunod sa mahigpit na proseso alinsunod po sa palatuntunan ng panuntunan ng Senado, kabilang po ang mandatoring 3 araw na abiso, 3-day notice at pamamahagi ng agenda bago ang anumang pagdinig. Ayun. Dagdag pa po ni Tulfo, si Mike Defensor ay hindi po miyembro ng Senado at ng Blue Ribbon Committee, kaya wala siyang autoridad o access sa opisyal na investigasyon nito. Ayan. Ay ngayon, Jen, di ba, nagkakagulo kung sino nga ba ang totoong Blue Ribbon? Yung bang, kasi natatandaan mo nung usap pa yung typewriter. Oh. Di ba may ribbon yan? Oo, tama. Yung pula tsaka... Yung bibinugan mo ayun, ibabalik po pagka naubos na. Gaganunin mo, iikutin mong ganun, di ba? Yes. Alam mo ba na mayroon ng maaaring mangyari para matuldo ka na kung sino talaga ang Blue Ribbon Committee Chairman, kung sino talaga ang liderato? Yun ang panawagan natin nung Biyernes pa eh. Oo. May tumindig sana para magsabing, tumigil ka na, ito na ang kinikilala natin. Nako. Oo. Diba? Yun ang sinasabi natin. Pero yun nga, Ang problema. Ang problema, Jen, ay mukhang ang iniisip ng iba nilang mga kasamahan, hindi. Hayaan nyo gagawin yan kasi meron na namang gagawing hearing ng Blue Ribbon, meron na namang hearing sa flood control. Kaya gusto nyo na namang gumawa kayo ng eksena at mabawi na naman yung Blue Ribbon na yan at mapatigil. nako, Oo. ang gulo tuloy yan. No? Pati ako naguguluhan eh. Pero kung reglamento at batas talaga, kasi ang kiniklaim ng grupo ni Senador Alan Cayetano, kami ang konstitusyonal. Oo. Ang kaibahan nyo lang, nire-recognize kasi kayo ng Malacanang, ng Congress, at ng mga ahensya ng gobyerno, kayo nire-recognize. Pero kung koro mapag-uusapan, Ay mukhang kung konstitusyon ang pinag-uusapan, Oo. sabi nga ni Senador Marcoleta nung Biyernes, kahit sino pa mag-recognize sa inyo, oo. ang mangingibabaw pa rin ay ang mga batas na umiral sa ating bansa. Yan yung 13 Yes. senators. Oo. Eto ang problema dyan. Sa 13? Mukhang ang 13 Oh. ay babaling na sa sa panig nung 12. Mukhang magkakaroon na ng 13. Yung 13. Di ba una may sumama? Kaya, Oo. di ba 11 lang sila? Oo, tama. Ang sumama ay... Si Cheese. Naging 12. Nako. Ngayon, meron. Mukhang magkakatotoo na talaga. Ito Na na. magkakaroon na ng pang 13. Pang 13. This is it. Ano yan? Yung Gatchalian Black pupunta sa Cayetano Black o Cayetano Black pupunta sa Gatchalian Black? Mukhang yung panghuli dyan. Ganon. Yung mga kapanalig, isa sa kapanalig ni Cayetano, Lilipat na. Naku, may 13 na nga. Ayun nga. Sino yung 13 na yan? Eto eh. Sino yan? Nagsalita na. Di ba sabi nila dito, sino kaya ang magiging Judas, di ba? Yun ang tao, ay ang kasi pagka Naku, ito na. meron Balagbag na tayong ho ito, kasunduan balagbag na at to. ikaw ay humiwalay dun sa napagkasunduan nyo, ang tawag nila dyan, Judas, di ba? Judas. Yun lang nga. Pero nababasa ko rin sa jeep eh. Ano nakalagay? Judas not paid. Judas not paid. Hindi nagbabayad ng pamasahe yan. Nako, eto na nga po mga babayan. Naglabas na ng statement si Senador Joel Villanueva. Nako. Alam mo ang kanyang sabi?
Pag nagpatawag, ito yung kondisyon dyan. Oo. Ito nauna to, linggo ata to kahapon. Eh. Alubas na ba yan? Oo, linggo ata ito eh. Wala akong masabi. Pag nagpatawag ng special session, dadalo siya. Oh. Eh di ba parang ano nito, pagka dumalo ka, magkakaroon nga naman ng pagkakataon na mabuo yung quorum. Quorum, yes. At magbotohan. Eh ang tanong, Ng leadership, ganun ba? eh nung sabihin nito ni Senador Joel Villanueva, kasi ito nauna eh, anong sumunod na pangyayari? Oo, may sumunod na pangyayari nung sinabi niya ito. Sabi, Nung ini-announce niya. dadalo pala. Oo. Dadalo pala. Dadalo pala. Kumanta pa rin. Pagkakataon na. Dadalo ka rin upang tayo'y magkapiling. Pwede ba i-play yan? Pwede? May hudas pa naghihintay. Hindi, wala mo na. Hindi, tanong ako kung nakita ko kasi rito, may... Okay na yan? Pwede na yan? Pwede. O, sige, pakinggan na natin. Oh. Kasi tapos niyan, may isang pangyayaring naganap. Pero ako naman, Icol, Ay, hindi. Sinasabi na... Hindi ko masasabing pag kumbaga, kung paninindigan nila, hindi naman siguro paghuhudas yan. Ano? Masama lang tawagin mga ganun. Pero, Ay, tama ka masakit naman. na sa tenga. Pero, Pero kasi sa kahit sa barkada dyan, magkakagrupo, tapos bigla kang tumaliwas dun sa na paninindigan ninyo. Hindi, yun ang tawag ganun din. talaga ang tawag. Masakit sa tenga. Ay, sige, ano nga ba sinabi ni Senador Villanueva para maintindihan natin? Aber, pakinggan natin. Pero ang mas importante dito, Yung kasunod. ay yung sumunod na pangyayari. Kasi ito. kung ano man ang sabihin niya, walang bearing yan di ba? Sige nga, pakinggan natin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. We will be there. Ibig bang sabihin nito, Senador Villanueva, safe ka na? Pero teka lang ako, qualify lang natin. Gaya nung Chis Escudero, hanggang ngayon walang malinaw na pahayag kay Chis Escudero na siya'y lumilipat Wala. sa Gatchalian Ay, Black. pero si Ibea, wala na naman din eh. Yun din naman, yun ang dito kay Joel Villanueva, liwanagin din natin. Wala rin. Ang Hindi rin konteksto, hindi lilipat. sinasabing lilipat din siya. Magkakaalaman lang dyan Yan. dito sa sumunod na pangyayari. Ang mangyayari lang kapag naging 13 may quorum. Oo. Pero yung quorum na yun, hindi ibig sabihin na isang buhos kayo sa isang bagay na kagustuhan ninyo. Diba? Kung nagbotohan eh. Ayun na nga, yun ang punto. Eto na. Anong sabi uli ni Senador Villanueva? I will be there. Kinanta niya yan ni Michael Jackson. Kapag ka daw, may ipatatawag na special session ang Pangulo, I will be there. At yun na nga, ang nangyari. Nung marinig ito, alam ko dyan, natatawa kasi parang halatang halata. Nang marinig ito, Nino. Nang marinig ito, Nino yan, sino nakarinig? hindi ko alam kung sino nakarinig. Kasi ang ganda ng scoring niya, talagang talagang may production eh. Production. Yes, At nang yan nga po ay mangyari, parang hudyat no? Na pag ito ang nangyari, gagawin natin ito. Okay. Ang nangyari po, eto na nga. Anong sabi ni Senador Villanueva? Kapag ka may session, may panatawag ang Pangulo, I will be there. Ayun na nga. You will be there. Yes. Eto na. Ayun na. Nagpatawag na po ang Pangulong Bongbong Marcos ng See? special session. Sinasabi ko sa inyo. Alam mo kung kailan? Kailan yan? June 17. Wednesday. Oo. Wednesday. Ayun na nga. At ano naman ang pag-uusapan nila? Anong ka-special na pag-uusapan? Ang mga nandito daw, dapat yung mga nabinbing panukala, gaya ng social protection, edukasyon, kalusugan, at iba bang tulong, ay maipasa, lalo na sa kalamidad sa Mindanao. Pero di ba sabi ni Senador, Supplemental budget ba yan? ay ang sabi ni Senador Marcoleta, hindi naman kayo may emergency yan. Ayun Di na ba nga. kasi may mga budget naman na. Ang special session, dapat talaga urgent at meron talagang pangailangan na daglian.
Ang binabanggit na narinig ko kayo na kay Erwin Tulfo, Senator Erwin, yung meron daw dalawang general na dapat ay ma-confirm. confirm. Oo, meron din daw mga nakabinbin na galing sa Kamara na mukhang last reading na rin daw sa Senate. Dapat, Oh. maalaman natin ito, Jen, kung talagang ito ang pakay, Oh. di walang magiging botohan dapat. Diba? Wala, kung ano lang dapat, yung legislative works lang nila. Kasi pagka nangyari dyan ay nag-session, next forum, tapos bigla kayo nagbotohan at pinalitan nyo ang Senate President, pinalitan nyo ang lahat ng mga chairmanship, pinalitan nyo ang kung sino-sino, ibig sabihin, iba yung agenda ninyo. Hindi yung... Teka lang, doon ka halimbawang nagkabotohan. Tayo natin, Senate President. 13 lang sila. Paano kung halimbawang... Kasi sabi ni Cheese at saka Senador Joel, hindi naman sila lilipat sa Gatchalian Group. So, 11 halimbawa ang bumoto ng pabor kay Win Gatchalian at hindi naman bumoto ng pabor Cheese Escudero at saka Cheese Escudero at saka Joel Villanueva. Magkakaroon ba ng Senate President na bago? Magtatalo-talo sila doon. Pero, wait muna, ha? Debate pa. Tapos, Kasi hindi natin alam kung ano talagang gagawin nung dalawa doon, di ba? kasi nung nakaraan, di ba, nagbotohan ng pro tempore, tapos chairmanship. Hindi naman kumikibo si, si Cheese Escudero nung time na yan, di ba? Nakatahimik lang siya sa isang sulok, nakaganon lang siya, patingin-tingin lang. Kung ganun din ng, hindi nga rin sila bumoto. Pero pag ganun-ganun lang din sila. Di kulong sila. Ito naman si Sir. Pag hindi sila bumoto, patingin-tingin sila, yung ombudsman nasa labas na. Uhulihin na sila, di ba? Magpo-proclaim sila ngayon doon. Talagang magulo. Kasi may quorum na, magiging legal na yung pagdinig nila. Sinasabi Pero ang Senate President yata, kinakailangan mo ng 13 boto talaga eh. Majority of all its members. Sabihin na natin. Sabihin na natin na hindi rin bumoto yung dalawa. At 11 pa rin ang bumoto. Pero Jen, nakita naman na natin sa mga nakaraan eh. Bagay. Kung paano nila ipilit yung, sabihin nila hindi, present, hindi naman kayo present eh. Paano namin kayo pabubutuin eh, may quorum kami rito. Ayan yung, di ba? So magkakaroon ng question talaga. Ayan no? nga, So Wednesday, may hearing, darating, ay kung dumating lahat, pati yung mga kapanalig ni Cayetano at magdebate tayo maghapon. Sige, mas maganda. Maganda siguro yan. Mas magandang dapat. Bakbakan. Special session pala, di lahat tayo pupunta rito. Di magdebatehan tayo ngayon kasi hindi ba nung nag-walk out nung nakaraan? Ang pinag-usapan na, halika kayo, magdebate tayo. Pag-usapan natin itong amendment sa ating Senate rules. Problema, nag-walk out eh. Ayaw makipag-debate, di ba? Ay ngayon, dumating halimbawa yung grupo ni Senador Alan Cayetano. Di ba? Ang problema, pagka nagkabotohan. Yun nga. Pagka nagkabotohan, 11, halimbawa, yung grupo ni Gatchalian, siyab lang ulit, talo sila sa botohan, majority rules. At sasabihin nila, hindi, wala naman yung dalawa rito, di ba? Hindi kasama sa bilangan yan. Talo. Yun pala, no? Kaya lang ito ang tanda ninyo, mga babayan. Ipinatawag ang special session, hindi para magbotohan, di ba? Tama. Dahil doon sa mga... sinasabi lang dapat na ipasambatas eh. Ngayon, kapag isiningit nila yung botohan, pakapala na ng mukha. Diba? Hindi magkakabotohan. Huwag na tayong ika nga maglokohan. Yan na, ano nga, yung 16 nga, harapan sinasabi nila, 14 na lang ang kailangan. Sa ligang batas na nga pinag-uusapan natin dito, yung agenda pa ang hindi nila babaguhin. Mga siraulo ho yung mga yan. Ano naman na gagawin nila? Hindi, para gawin lang natin formal. Yung pagiging Senate President. Bago natin pasimulan ito, we just formalize sa pagiging pag-upo ng Senate President, Sir Win Gatchalian. Di ba kasi hindi nila mapoformalize na siya maging Senate President. Acting Senate President siya ngayon, di ba? Kaya nga, Jen. Ang ibig sabihin, ang purpose lang ng special session na ito ay hindi para talaga dyan sa mga batas na yan. Hindi para ma-formalize yung pagkuha nila sa liderato. So yun ang malalim yung pananaw sa usaping ito. Yan ay kung gagawin nila talaga. Kasi wala naman dyan sa basahin mo nga dyan kung nakalagay dyan na kailangan maging malinaw ang leadership sa Senate, kung sino. Hindi naman eh.
Oo nga. Hindi ba? Pero sabi nila mukhang given na atang Ayun nga. Given na mangyayari. Kaya nga ang sabi natin doon, kapag ginawa nila yan, Pagkapalan ng sobrang... mukha. Ganun ba? Hindi ko kasi makagilap ang tamang salita eh. Di ba? Nang hiram tayo ng salita sa iba. Sabi ng Pangulo, hiniram natin, mahiya naman Ayun, kayo. tama. Diba? Oo nga. Sabi ng Pangulong Bongbong yan eh. Mahiya naman kayo kung gagawin niyo yan. Kasi pwede naman silang, di ba, magtrabaho ng, di ba? Kung talagang yun ang purpose ng special session, yun pala talagang agenda. Pero Pag pinilit nyo yung iba pang... Kasi kapag pinilit nyo yung pagpapalit, siyempre mahaba ang debate yan. Yes. Hindi nyo maipapatupad yung layunin ng special session. Di ba? Wala kayong matatapos dyan. Di ba? Hindi, pero diresolbahin muna nila, Nelson, yung kasi kung Wednesday yan, baka Tuesday mag-hearing pa yung Blue Ribbon. Bukas nga eh. Di ba? Ayun na nga, Bukas meron. Ang hindi lang malinaw dun sa Blue Ribbon hearing di umano bukas, wala pang talagang senador na umaako. Yun. Diba? Na ibig sabihin, kami maghi-hearing dyan. Hindi, ganito na lang mangyari, Nelson. Kasi may garrison ngayon sa Senado. Oo. May garrison. Oo, may bantay. Hindi pinapapasok. Ay, kung lahat ng senador hindi papasukin bukas. Sa Wednesday. Hindi, nag-announce na kanina na bukas ng Senado eh. Bukas na? Oo, kanina pa lang nag-announce. Sa Wednesday. Ngayon pa lang araw na to. Bukas na ba kayo? Tinanggal na yung mga Ganon? Kasi iniisip na nga nila na may special session eh. Hindi, kung sabi ng mga, sabi ng mga pulis, hindi ko kayo papapasukin. Yung pulis ang kinubkob namin to, ginawa na namin kuta ito. So, abangan natin, susunod na pangyayari. Tayo naman Natatawa lang tayo kasi wala ho tayong magawa eh, di ba? Tama. Kung ano ang gusto, ito yung sinasabi na, kung gusto, may paraan eh. Pagkaayaw, gagawin garrison ng Senado. Gagawin ng lahat. Pero, abangan. May Tuesday pa eh. Ako naniniwala, baka matuloy yung bukas eh. Sana. Di ba? Kasi kapag hindi itinuloy yung bukas at nagkaroon ng special session ng Miyerkules, wala na. Baka last chance na nating Last day na yung hearing na yun. Final na natin yun. yung kung ano man dapat na sabihin ng mga yan. Anyway, kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyan? Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Saludo dito kay Sir Nelson at dito kay Sir Jet.